Maraming nagsasabi na pag mahal mo raw ang anak mo, spoilin mo. Pero alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng spoiled? Ibig sabihin lang nito, panis, sira, wasak, basura. Kaya pag ini-spoiled mo ang anak mo, hindi mo siya totoong mahal. Dahil hinahanda mo lang siya sa isang buhay ng kahinaan, kawalan ng pag-asa, basura, kabulukan. Ang tunay na pagmamahal, inihahanda mo ang anak mo sa realidad ng buhay. Maaari siyang masaktan, madapa, magkamali, magkasala, bumagsak, at mabigo. So, kailangan, habang bata pang anak mo, turuan mo na siya ng tamang pundasyon sa buhay niya. Disiplina, pagkatakot sa Diyos. Dahil kung may takot siya sa Diyos, malalaman niya ang kaibahan ng masama at mabuti. Matututo siyang lumaban sa hamon ng buhay. Malalaman niya na ang tunay na kaalaman ay matututunan sa kanyang mga magiging experience o karanasan habang siya ay lumalaki at tumatakbo sa mundong ito. Kailangan matuto siyang madisiplina. Kung ang Diyos nga, mahal tayo ng Diyos, kaya pinapahintulutan niya na dumaan tayo sa mga pagsubok para tayo ay maging matatag at malakas. Hindi po usapin ng pagkakadapa kung ilang beses siya na masasaktan. Ang mahalaga po ay ang kanyang pagtayo at pagsubok na muli. Anumang sugat ay gagaling at magiging peklat. Ang mahalaga, matatandaan niya saan galing ang peklat at paano ito naghilom. Tayo pong mga magulang, dapat tayo po yung magtuturo sa kanila ng tamang hakbangin. Nahayaan natin yung mga bata na matuto silang tumayo sa sarili nilang paa habang sila ay bata pa. Sa mga unang taon, pangalawang taon ng kanilang buhay, inaalalayan po natin sila. At tuwan-tuwa po tayo pag natututo po silang tumayo, humakbang, tumakbo, magsalita, at kumain. Nag-e-explore po sila para matutunan po nila mga bagay-bagay. At tayong mga magulang ay gabay po sa kanila. Pinapaliwanag natin at itinuturo kung paano nila matututunang tumayo. At kung sila man po ay nagkakamali, mali po yung tayo ang magtataboy sa kanila. Dapat po tayo yung unang tatanggap at uunawa sa kanila. At tayo po yung muling magiging gabay nila sa kanilang muling pagtayo. Sa isang track and field po, marami ang tumatakbo, marami ang naguunahan para manalo. Pero ang totoo po, sa track and field, marami pong pwedeng mangyari. Pwedeng madapa, masugatan, matipalo. Pero ang mahalaga po dito, hindi yung manalo ka kahit makasakit ka ng iba. Manalo ka kahit mandaya ka. Ang mahalaga po dito, tinapos mo ang takbuhin mo kung paano ka tinawag ng Panginoon. Kung anong nire-represent mo. Magiging
honor ka ng iyong bansa bilang ikaw yung representative. Ganun din po, magiging honor ka ng iyong Panginoon bilang kanyang ambassador. Magiging honor ka, karangalan ka ng pamilya mo dahil taglay mo ang lahi nila. So dapat tinatapos mo ang takbuhin mo. Ano man ang mangyari sa'yo, dapat inaabot mo ang finish line ng buhay mo. Ito ang karangalan mo. Ano man ang mangyari, tapusin mo ang itinakdang takbuhin para sa'yo. Kaya mga magulang, hindi porket binibigay mo ang lahat sa anak mo, at hindi porket ang nais mo lang ay lagi silang maging masaya, at ayaw mo silang masaktan, ayaw mo silang maiyak, ayaw mo silang makita na nalulugmok at umiiyak sa isang sulok, ay ibibigay mo ang lahat dahil mahal mo sila. Mali po yun. Kapag ganun ang ginawa mo, paano kung wala ka na? Sino na magbibigay sa kanila ng lahat nilang kailangan? Sino na magtatanggol sa kanila? Kaya dapat ang isang magulang hindi ini-spoil ang anak, dahil kapag ginawa mo yun, hindi mo talaga mahal ang anak mo, dahil hindi mo siya pinoprotektahan sa mga pwedeng mangyari sa mga darating na araw kapag wala ka na. So dapat habang maliit pa sila, habang kaya mo pang pasunurin, habang wala pang laman ang puso't isipan nila, itanim mo na ang mga tama, ang mga mabuting bagay, at yun ang magiging sandata nila. Ang magkaroon ng mabuting puso, magkaroon ng tamang kaisipan, magkaroon ng tamang pagkatakot sa lumikha, sa kanya, sa'yo, at sa akin. Sabi nga sa Proverbs, ituro mo ang daan sa mga bata upang kapag sila'y lumaki, hindi na ito mawala sa kanila at hindi na ito malayo pa. Dapat ihanda mo ang anak mo sa mga darating na panahon. Kapag wala ka na, dapat alam na niya ang mga tamang prinsipyo sa buhay. Hindi ang kayamanan, hindi ang karunungan, hindi ang kapangyarihan, dahil ang lahat ng bagay na ito ay mawawalan ng kabuluhan kapag mali ang naging pundasyon ng kanilang buhay. So dapat nakasentro ang lahat, at malalaman nila, maunawaan nila, at may tanim sa kaisipan nila na kung anong meron sila at kung ano ang mangyayari sa kanila, ang lahat-lahat ay mula sa Diyos. Ang talino, ang lakas, higit sa lahat, ang buhay. Dapat alam nila yung purpose nila, bakit sila nandito sa mundong ito. Dapat alam nila kung anong pinakamahalaga sa lahat. Ang buhay sa mundo, dadaanan lang. Pero ang buhay, pagkatapos ng kamatayan, yun ang tunay na haharapin habang buhay. Kaya kung mahal mong anak mo, huwag mo silang i-spoiled upang hindi sila maging bulok, hindi sila maging basura, kundi magkaroon sila ng tunay na kahulugan sa mundong ito at ng kanilang buhay. Ka-Universe, sana may natutunan po kayo. God bless.